Natikman mo na rin ba itong napakasarap na sabaw na sikat sa Palawan? Tinatawag nila itong chowlong at isa ito sa kanilang mga specialty. Pero dahil napakalayo nga ng Palawan at para matikman natin, magluluto na lang tayo sa bahay. Kaya tara, samahan niyo ako at simulan na natin. Gagamit tayo dito ng beef brisket o yung laman ng baka at gagamit rin tayo ng buto-buto. Alam naman natin na mas masarap yung sabaw kapag mayroong buto-butong kasama. So ganito kalalaking slice lang yung ginawa ko at magigisa muna tayo. Sa isang kawali o kaldero, maglalagay lang tayo ng konting mantika at una nating igigisa ang luya. Kung meron kayong pressure cooker, mas maigi na yun yung gamitin natin. Tapos isunod na natin yung sibuyas. Then yung bawang naman. Tapos ilalagay na natin yung beef meat at beef buto-buto. Igigisa lang muna natin yan hanggang sa medyo mag-brown ng konti yung kulay. Tapos maglalagay tayo dito ng tanglad. So itong part na to ng tanglad yung pinaka-flavorful. So didikdikin natin yan para ma-extract talaga yung kanyang lasa. Maglalagay din tayo ng konting asin, paminta powder, at toyo para tumingkad yung kulay ng ating sabaw at nung karne. And pinaka-importante yung ating spices na 5 spice powder. Mixture na siya ng cinnamon powder, star anise, at iba pang spices kaya pwede na tayo hindi maglagay ng star anise. Mabibili nyo tong 5 spice powder sa palengke o sa grocery. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoon ng atswete powder. Ito yung magbibigay ng orange na kulay sa ating sabaw. Then igigisa natin yung mabuti hanggang sa maghalo-halo yung ating mga sangkap. Tsaka tayo maglalagay ng marami-raming tubig. Then, papakuluan natin to ng 1 hanggang 2 oras hanggang sa lumambot. Pero kung meron kayong pressure cooker, 40 minutes lang. At magsisimula yung timer kapag nag-start ng kumulo. Isa talaga ang pressure cooker sa paborito kong gamit sa kusina dahil napapabilis niya yung paglalaga ng mga karne o mga buto-buto. Makakatipid ka sa oras at sa gas. And after 40 minutes, i-check na natin. At dahil malambot na nga ang beef, mag-adjust na tayo ng timpla. At dahil okay na yung alat niya, maglalagay na lang ako ng konting all-in-one seasoning. So okay na ito ating sabaw, ngayon naman ay lulutuin natin yung ating rice noodle. Meron na tayong pinapakulong tubig dito, mabibili nyo lang yung ganitong klaseng noodles sa mga groceries. Marami din ito online, kaya pwede rin kayong bumili doon. Papakuluan lang natin to ng mga 5 to 6 minutes. Basta yung medyo firm pa at hindi pa siya malata dahil lalagyan pa natin yan mamaya ng mainit na sabaw. Para naman hindi siya ma-overcook. Then plating na tayo, una natin ilalagay yung rice noodle, tapos yung ating beef, buto-buto at laman, at syempre yung ating mainit na sabaw. So etong sabaw pala sinala ko muna sa strainer para mas malinis at masarap tignan. Then lalagyan natin yan ng toge, kalamansi, at basil. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng basil. Pwede ring mint leaves, depende na kung ano yung available sa inyo. Maglalagay din tayo ng spring onions at ayan, ready na ang ating chowlong. Kaya kung isa ka rin sa natakam sa mga napanood mong nakapunta na sa Palawan at nakakain ng chowlong, pero hindi ka makapunta dahil masyadong malayo, subukan mo na itong lutuin sa bahay. Napakasarap nito guys at sigurado akong uulit-ulitin nyo ang pagluluto nito kapag natikman nyo. Tignan nyo naman at napakalambot din ng ating beef. At napakasarap nito lalo na kapag marami yung toge. At syempre dahil nasa bahay lang tayo, unli din yung ating sabaw. Kaya kung gusto nyo rin magluto nito, i-check nyo na lang dyan sa baba ang kompletong listahan ng ating mga sangkap. Enjoy!